for one, hindi kasya yung sasakyan. May sidewalk yan, hindi dapat harangan yan lahat. Magkakaproblema tayo niyan, sasabihin unfair. Yung isa pinagbigyan, yung isa hindi. Hi everyone! Bago natin simulan ang video na ito, ay gusto kong sabihin na baka ito na ang huling video na may upload ko na tungkol sa magandang trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go. Kaya sa huling pagkakataon ay gusto kong magpasalamat kay Sir Gabriel Go at sa MMDA sa ginagawa niyong pagsasaayos ng illegal parking ng sasakyan. Sa totoo lang po ay ako mismo ay masama ang loob sa mga nagpapark ng sasakyan sa harapan ng kanilang bahay dito sa lugar sa amin. Akalain nyo ba naman na may 3 sasakyan at yung 2 ay nasa labas ang ipinapark sa tapat ng kanilang bahay? Napakahirap pong lumabas ng garahe. Kaya nung nakita ko itong ginagawa ni Sir Gabriel Go at ng MMDA ay nakaramdam ako ng hustisya at kakampi. At sa video na ito ay panoorin natin ang maayos na pagpapatupad at pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga may-ari ng sasakyan na lumagpas sa sidewalk. Panoorin natin ang video na ito. Right, so it's 3:15 in the afternoon. So dito po tayo sa City of San Juan, sa Mabuhay Lanes. No? Start po tayo dito sa Annapolis. Joint operation with the San Juan Local Traffic Bureau. So i-operate po natin yung mga Mabuhay Lanes around this area. Palabas po, papuntang Boni Serrano. Tignan naman natin itong sasakyan na bagamat nakapark ang likurang bahagi pero ang harap naman ng sasakyan ay sinakop na ang sidewalk na lakaran sana ng mga daraan. Tingnan nyo, kasi may bangketa naman talaga yan, may sidewalk yan, hindi dapat harangan yan lahat. So ito po kasi yung marka ng sidewalk. So there's already a bollard na kung saan it indicates kung hanggang saan lang po yung limit na kung saan hindi po pwedeng mausli yung sasakyan because it's already the sidewalk. So ito po yung sidewalk. So makikita natin na usli na usli po talaga yung sasakyan. That's why it's considered obstruction at illegal parking po. Dumating naman ang manager ng restaurant at ipinaliwanag ni Sir Gabriel Go ang dapat gawin sa kanilang parking upang hindi makasagabal sa naglalakad sa sidewalk. Kayo po yung manager? O may concern lang kasi, well, for one, hindi kasya yung sasakyan. So nakausli talaga siya sa sidewalk kasi supposedly hanggang dito lang kayo eh. Hindi kayo pwede lumagpas. Ngayon, I suggest yung stopper nyo, you have to adjust it para kahit papaano magkasya yung kotse. Or kung like for example dito, may poste kayo dyan, siguro you can put a warning na for small vehicles lang. Kasi mga malalaki dito na lang para at least hindi rin maharangan yung sidewalk kasi kawawa naman yung diners. Basta make sure lang yung mga sasakyan hindi lalagpas dito. Guard, huwag niyo paharangan buo, ha? Yes, sir. Pag-iwan kayo kahit 1 meter man lang. Dito naman ay makikita natin ang aral kung gaano pa kalayo dapat ang sasakyan upang magkaroon ng tamang sidewalk na lakaran ng mga tao. Kailangan gano'n kalayo? At least 1.5 meters. At least. Sidewalk? Yes. Parang ito. Parang yung yellow na yan. Max na yan. Dapat di lalagpas yung mga sasakyan nyo dyan. Kasi at least 1 meter meron man na malalakaran ng tao. Natin, pag pinagbigyan ko po kayo, pareho yan pagbibigyan natin lahat. Initially, dapat yan. Di ba? Kayo ang valley service. Dapat, hindi nyo iniiwanan na nakausli halos sa kalsada yung mga sasakyan ng customer. Paano natin maaalis yan? Kasi magkakaproblema tayo niyan, sasabihin unfair. Yung isa pinagbigyan, yung isa hindi. Diba? Hindi, ganito na lang. Para patas naman, hindi kami masabing selective kami. Para yung ticket na yan ng unattended, pakiusog nyo na lang. Okay? Makikita naman natin dito na kailangan i-adjust ng mga establishment ang kanilang parkingan para hindi sumayad ang bumper ng mga sasakyan ng kanilang customer. Ang problema parang hindi yata magkakasya pa rin. Sasayad yung bumper mo sa stopper. At least you have to have at least 1 meter sa likod as a sidewalk. Kasi part po kasi ito ng Mabuhay Lane eh. Opo. Pwede siguro yung parking na lang pa-horizontal. Opo.
Sasayad yung bumper niyan. Pakinggan naman natin ang nakakatuwang mahinahon na pag-uusap ng may-ari ng building at ni Sir Gabriel Go upang gawa ng solusyon ang parkingan. So, Hindi to pwede. tama yung linyang yun yan na yellow. But this one, Hindi. Kasi this is already considered as the gutter. as the gutter. Oo. So, tama yung linya yung yellow eh. hanggang dyan lang sana. I mean, like, of course, I'm not trying to hindi ko naman nang ikot, but the Yes. story is kasi around 2021, yung lupa kasi sa amin, Okay. na turnover sa amin ng building, so of course, ako na rin yung namamahala. But, Okay. of course, we just adopted whatever that was given to us. Okay. So paano yun kasi parang, of course, I hope you understand, the flow of course, diba, parang pag mawalan sila ng parking, mas less income for the tenants. Kasi, Hindi, why would you have lesser flow of parking? Eh, same lang naman yung magiging parking slot nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hindi, 9, so 10, like 11, this store 12. pwede to? Hindi. Hindi, Kasi supposedly yan, well actually, Ano ba yung guwit, sir, na kanyang kung titingnan kasi natin dapat dito eh. Where the post is. Oo, kaso may poste. Yeah. So ito ni magiging marking natin. Ayan. Okay. Ito na dapat. So yun nga, so parang it really depends on the car that's parked. Yes. Okay. Oo. Pwede yan siguro hanggang dito lang. Hanggang dito. Hanggang dito. Yan. So where that Ayan. post is. At sa huling part ng video na ito ay tingnan natin itong West Krame kung saan ay may kababayan tayong nagpapark mismo sa kalsada. So, nandito po tayo ngayon no, sa 3rd West Krame. This is the newly opened Mabuhay Lane. Connection po ito ng Eisenhower coming from Green Hills to cut short the trip no, from Green Hills going to Boni Serrano. And pwede rin po ito maging Mabuhay Lane towards EDSA. Hello. Muli, ako po ay nagpapasalamat kay Sir Gabriel Go dahil bukod sa naayos niya ang mga illegal parking ay nagbigay din ito ng aral para sa ating mga kababayan. Malaking tulong ito dahil naipagbibigay alam niya sa lahat ng mga Pilipino na ang bangketa ay hindi dapat harangan upang maging daanan ng mga naglalakad. Bigla akong naisip noong isang araw na bakit ba bumibili ng sasakyan ang mga Pilipino kahit wala naman silang parkingan? Dito ko naisip na kaya bumibili ng sasakyan ng mga Pilipino ay upang mapabilis ang kanilang biyahe. Sa ngayon po kasi ay kung magkukommute kayo lalo na sa uwian ay aabutin kayo ng ilang oras sa paghihintay ng masasakyan. Kaya sa tingin ko ay ang pinakasolusyon ay ang mass transportation para sa lahat ng Pilipino. Kapag nagkaroon tayo ng tren na nagdurugtong sa mga bayan 24/7 ay naniniwala ako na hindi na kailangan pang bumili ng sasakyan ng ating mga Pilipino. Sana ay magkaroon ng isang taga-gobyerno na magbibigay ng plano upang magtayo ng tren na magdurugtong sa mga syudad tulad ng Magallanes, Taguig, Sucat, Bikutan, Alabang hanggang sa dulo ng bayan. Pero hanggang hindi pa natutupad ang ganong plano ay sana huwag magsawa si Sir Gabriel Go at MMDA na ipatupad ang batas na hindi gawing parkingan ang harap ng kanilang bahay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Journey.